Minsan talaga kahit nabasa mo na ng ilang beses, talagang may times na parang tinamaan ka ng kidlat dahil sa revelation na binibigay sa'yo ng Holy Spirit. Grabe tong Proverbs 3 verse 27 eh. Sabi dito, "Do not withhold good from those who deserve it when it's in your power to help them. If you can help your neighbor now, don't say, 'Come back tomorrow, and then I'll help you.'" Grabe. Kasi nung unbeliever ako, merong mga times na ginagawa ko to. For example, may mga hiram sa akin ng pera na kailangan talaga nila ngayong araw. Meron naman akong pera. Kaya ko namang ibigay na yung pera na yon. Pero pinagpapabukas ko pa. Kasi meron akong thought na parang hindi nila deserve na makuha agad yung pera ng ganong kadali. So parang papahirapan mo pa sila ng konti. Ewan ko ha, I've been there, no? But praise God, dahil niligtas niya ako. Kung hindi pa ako niligtas ng Panginoon, baka ginagawa ko pa rin ngayon yun. Pero di ba sobrang ang lala eh, no? Kapag ginagawa natin yun na kaya na nating magbigay. Pero minsan, dinedelay pa natin kasi meron tayong thought na, ay, parang madali niyang nakuha yung hinihiram niya. Pahirapan natin ng konti. So, alam nyo ba, this verse shows that delayed obedience is disobedience. Kasi maaaring tayo na yung ginagamit ng Diyos bilang answered prayer doon sa mga tao na may pinagpipray. For example, pinagpipray nila na makahanap lang sila ng pera, pambili ng pagkain ngayong araw. Ikaw yung gagamitin ng Diyos para sagutin yung prayer na yun. Pero ikaw, tinigisan mo pa yung puso mo, pinigilan mo pa, winithhold mo pa, yung dapat naman na kayang-kaya mo naman na ibigay, hindi mo pa binigay. We need to remember na generosity is not optional. It's a moral responsibility. At itong verse na to, it command us to act when we can. Not just when we feel like it. And this is not just about money. An example ko lang yun, ha? It's about time, love, encouragement, help, forgiveness. At kapag wini-withhold natin, pinipigilan natin yung mga bagay na yon na kaya naman nating ibigay when we can, we are actually robbing someone of what God intended to flow through us. Diba? We are God's delivery system. And when He put someone in need in our path, it's not coincidence. It's assignment. So if you have what they need right now, don't wait. Kasi maaring pinagpipray nila yon. Tapos ikaw yung gagamitin ng Diyos para masagot yung prayer nila. Another example, imagine meron kang coworker, may katrabaho ka na. Ang bigat ng pinagdadaanan, malaki ang problema ngayon. Nagkaroon ka ng conviction na feel mo na kailangan mo siyang ipag-pray. Pero sabi mo, mamaya ko na lang gagawin. Hanggang sa nag-uwian. The next day, wala siya, absent siya. Kasi siguro masama pakiramdam, hindi na pumasok. Or worse, kasi sa sobrang bigat ng problema niya, nagganon na. Diba? You had the words yesterday. Pero dahil sinabi mo, later na lang. Maaring yung prayer mo na yon nakapagpagaang ng loob niya. Maaring na-clear yung mga cloud sa utak niya. You get it? That's why if you have it now, give it now. Whether it's money, time, encouragement, help, prayer, or just your time lang, di ba? Yung oras nyo lang. Because God works through willing vessels, not delayed intentions. Ito rin yung sinasabi, for another example, ito rin yung sinasabi sa Book of James na faith without works is dead. Merong, for example, may ka-church ka na nanghiram ng pera, kailangan nila pang grocery, makakain nila. Sabi mo, pagpipray lang kita. Instead of giving, sinabi mo lang, I pray for you. Yung taong yung kailangan ng food today, yung prayer walang problema, okay na okay yun. Pero they need food, not just prayers. Kaya yun yung sinasabi doon sa James 2. Faith without works is dead, no? Na may kakayahan ka naman na magbigay during that time, pero hindi mo binigay. Sorry, sobrang passionate na naman ako. Sobrang amazing lang ng Word of God kasi nare-remind na naman tayo kahit ilang beses na natin nababasa, nare-remind pa rin tayo. Kaya totoo talaga yung Matthew 4:4, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. And I hope this reminds you as well. And have a blessed day.